Good afternoon everyone. Mangangaral po ulit ako ng salita ng Diyos sa Mateo 12 verse 38. Mateo 12 verse 38. Sinabi naman sa kanya ni Jesus. Basahin ko muna sa 12 verse 36. Sabi, tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ibig sabihin, sa verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Ibig sabihin, kapatid, makikita sa bibig ng tao kung binago siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang puso. Subalit kung titignan natin sa verse 38, may nagtanong kay Jesus Christ, sinabi naman sa kanya ng tagapagturo ng kautusan ang nagtanong sabi, Pariseo, Guro, maaari mo bang magpakita kayo sa amin ng palatandaan? Tinanong si Jesus Christ, Guro, pwede bang magbigay ka sa amin ng simbolo o palatandaan kung paanong babalik ang Diyos? Ganun. Parang nanghihingi siya ng palatandaan. Kasi sa araw ng paghuhukom yung pinag-uusapan. Subalit, sabi ng verse 39, sumagot si Jesus. Anong sinagot ni Jesus? Jesus Christ? Lahing masasama at taksil sa Diyos. Sinabihan niya yung nagtuturo ng kautusan, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Anong sabi? Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit ito ang palatandaan, yung nangyari kay Propeta Jonas. Ano ba ang nangyari kay Propeta Jonas? Si Propeta Jonas, inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninive para mangaral ng salita ng Diyos, para sabihin sa mga tao na magsisi na kayo ng inyong kasalanan, magbago na kayo, magsisi na. Basahin ko sa verse 40. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. Sabihin, si Jesus Christ, before siya pumunta sa langit, di ba namatay siya sa cross? 3 days he rose again. Ganon si Jesus Christ, nabuhay siyang muli. Yun ang palatandaan. Sa araw ng paghuhukom, sabi, tatayo ang mga taga-Ninive. Sa araw daw ng judgment, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito. Yung mga taga-Ninive na pinangaralan ni Jonas ay tatayo sa harap ng paghuhukom at sasabihin, saksi kami laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Anong ginawa ng mga taga-Ninive? Di ba nangaral si Jonas sa Ninive? Anong ginawa ng mga taga-Ninive? Nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. Ngayon kapatid, hindi ako si Jonas, ako si Janice. Nangangaral din ako ngayon sa inyo na magsisi na rin kayo sa inyong kasalanan. Dahil malapit na po ang araw ng pagbabalik ng Diyos. Malapit ng paghuhukom. Hindi man ako si Jonas, pero ako si Janice. Sinasabihan kita ngayon kapatid, ang mga pinangaralan
ni Jonas na magsisi, nagsisi sila sa kanilang kasalanan. Ngayon, it reminds us today, in our generation. Sabi sa verse 42, sa araw na iyon, sasaksi si Reyna ng Sheba. Sino ba si Reyna ng Sheba? Si Reyna ng Sheba ay isang matalinong reyna. Pero, sa kanyang karunungan, inuusisa niya ang talino ni Solomon, ni King Solomon. Sabi, sa araw na iyon sasaksi rin si Reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon, di ba? Yung wisdom ni Solomon, inusisa niya talaga, alam niya lahat. Ang dami niyang tinanong si Reyna ng Sheba para lang ma-detect kung si Solomon ba ay mayroong totoong wisdom na galing sa Diyos. Ngayon kapatid, hindi mo kailangan maging Reyna ng Sheba para lang i-detect na totoo ang sinasabi ko. Ang salita ng Diyos ang magpapatunay. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban ang himalang nangyari kay Propeta Jonas. Yung himala na yun, yun na yun. Pag may nangangaral ng salita ng Diyos at nagsasabi na magsisi kayo ng inyong kasalanan, ibig sabihin, malapit na ang maghari ang Panginoon. At ang paghahari ng Panginoon ay parang isang ilaw. Pag ang ilaw mo naabutan ng Diyos na hindi sumisindi, hindi ka makakasama sa paghahari ng Diyos. Kailangan pa ilawin mo ang ilaw na binigay ng Diyos. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Di ba? Sino nung nagsabi na higit pa kay Solomon ang narito ngayon? Si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ namatay sa krus para sa ating kasalanan. Dahil gusto niya na maligtas ang lahat ng taong magsisisi. Kaya kapatid, anong sabi ng Panginoong Hesus? Sa verse 12 to verse 50. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Anong puntos ni Jesus dito? Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Ibig sabihin, ang family ni Jesus Christ, yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Kung gusto mong maging family ka ni Jesus Christ, kung gusto mong maging member ka ng kingdom ni Jesus Christ sa heaven, kung gusto mong kasama ka sa paghahari sa family ni Lord Jesus Christ, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Kapatid, kung gusto kang ituring ng Diyos na hindi iba, hindi malayo, ngayon pa lang tanggapin mo na si Jesus Christ as your personal Savior. Magsisi ka na katulad ng ginawa ni Jonas, nangaral siya. At ngayon, hindi po si Jonas, isa pong isang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos ang nagsasabi sa iyo, Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mga babala na nais mong iparating sa mga tao bago dumating ang oras ng paghuhukom. Dalain ko, Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy na magbukas ng aming puso. Pinagsisisihan namin ang aming kasalanan. Linisin mo kami, Panginoon, at kami maging kasama sa iyong paghahari sa pagdating mo. Salamat, Lord, sa mga nakinig at nakinig sa mga babala na sinasabi ko. Thank you so much, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. God bless po.